Iwan mo ako, bibigyan kita ng 3 bilang. Hindi pa na ubitawan sa bilang ko. Hindi ko talaga bibitawan, Diyos ko. Kung ayaw mo akong mabuhay, pakitain mo na lang ako ng kidlat. Ang babae. Ayos lang siya. Umalis na siya pagkatapos ng check-up. Paumanhin. Ano nang pinagtatawanan mo? Wala. Nga pala, sinabi rin niya. Pasalamatan ka raw niya, sabi. Salamat sa pagsama mo sa kanyang pagtanggap ng kidlat. Magpahinga ka na. Na-detect na gising na ang host. Sino? Friendly reminder, ang itsura mo ngayon bagay na bagay sa pagganap sa Lion King live action, ang iyong bagong kasama sa kwarto. Sensory sharing system. Yung babaeng yumakap sa hita mo kanina, nakatali na sa'yo ngayon. Mula ngayon, kapag sumakit ka, sasakit din siya. Kapag kinain mo ang maanghang, maanghang din siya. Kapag nahiya ka sa publiko, kasama mo siya. Ano ba to? Huwag mo nang kuskusin, nakatali na eh. Kahit sa tattoo shop, walang ganyang galing. Sige na. Pwede bang i-share din ang pera niya? Ang pinagsasahar ay ang pandama, hindi ang bank account. Huwag ka nang maghangad ng imposible. Sige na nga. Mabuti na rin na may kasama akong magdusa. Sanay na rin naman akong mag-isa at malas. Mas mabuti na ngayon. Huwag mo na akong makita ulit. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo ang kahihiyan. Na-detect, parehong gustong magpatayan. Anunsyo ng system, patas ang laban. Sanay, masaya kayong magpahirapan. Ginoong Wang. Hatsing, Lu Jingshen, sinaktan mo ako. Ginoong Wang, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Sage, hindi ko na kayang makipagtulungan sa lugro. Tapos na ang lahat. Ginoong Wang. Ginoong Wang. Shenkai, hanapin mo ang isang babae. Pangalan niya Chuyu. Tatlong buwan nang di nagbabayad ng upa. Ni walang pasabi. Designer pa naman daw. Mukhang duster ang suot. Sa tingin ko, bagay ka talagang maging GR. Umalis ka na. huwag kang mambastos. Kapag sinabi ko ang tunay kong pagkatao, matatakot ka. Baka naman, anak ka ng pinakamayaman. Naku, anak nga ako ng pinakamayaman. Anak sa labas. Chuyu. Dalhin siya. Lakad. May utang sa Luan Shark. Ang yabang mo pa. Tulong. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Ikaw pala, Shenkai. ano nang ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. May sayad ka ba? Totoo pala yun. Halos kumpirmado na mula nung gabing yon. May kakaibang koneksyon. Ang nangyari sa atin. Ano mang mangyari sa'yo, malaki ang epekto sa akin. Sinira mo ang isang mahalagang negosasyon ni Boss Lu. Nagkadawit kami ng 2 bilyon. 2 bilyon? Pirmahan mo ito o ipapakulong ka namin. Ang aming legal team ang pinakapropesyonal. Sinasabi niyo lang na pumirma ako, kailangan ko ng pumirma? Bakit?
Ang sakit ng lola ko. Sagutin niyo lahat. At susundin ang trato ng mga entry-level employee ng Lu Group. Magbibigay ng sweldo buwan-buwan. Pipirma ako, nabagok na rin naman ako ng kidlat. Ano pa ba ang mas malaki pa riyan? Ang hirap sakin. Lu Jingshen, kinain mo ba ang tae? Pinahirapan mo ako. Boss Lu, Nag-unat lang. Chuyu, Ano yun? dumating na alas 2:15 ng hapon. Ano ang ginagawa mo ng alas 3:20? Nasa kwarto. Ano ang ginagawa? Kumakain, nanonood ng palabas. Normal lang, nasa bahay. Wala nang iba. Wala naman. Ano ang sun salutation? Ano ang tree pose? Ano ang cobra pose? Ginawa mo lahat yan kaninang hapon. 18 beses. Ang linaw ng alaala mo. Kasi sa bawat gawa mo, nasa meeting room ako. Ginagaya kita. Sa harap ng 37 katao. Tapos ano na? Tapos tatanungin nila ako. May sakit ka ba? Nababaliw ka na ba? Tatawag ba kami ng ambulansya para sa'yo? Ano-ano ang sinabi mo? Ano pa ang sasabihin ko? Chuyu, binabalaan kita. Hindi ito nakakatawa. Tatlumputpitong katao. Nakatingin sakin. Nag-isa sa entablado, umiikot-ikot. May nag-video pa. Kumakalat na sa buong kumpanya. Nakatingin sakin. Nag-isa sa entablado, umiikot-ikot. May nag-video pa. Kumakalat na sa buong kumpanya. Kung ganyan ka ulit, Ano ang gagawin mo? sasamahan kita araw-araw. Saan ka pupunta? Susunod ako. Ano ang gagawin mo? Gagawin ko rin. Mag-yoga ka, mag-yoga ako. Kakain ka ng chips, kakain din ako. Sasamahan kita araw-araw. Naiinis na ako sa'yo. Pinarurusahan mo ba ako o ang sarili mo? Sige na, hindi na ako gagawa nito ulit. Pero ikaw naman, huwag ka nang kumain ng itim na maitim at sobrang kait. Na parang tae na bagay. Iyon ay 85% na maitim na tsokolate. Sige na, manonood na ako ng drama, umalis ka na. Ang tapang talaga ng gumawa ng mini-dramang ito. Anong kababalaghan ba ang pinapanood mo? Ano ang pinapanood mo kanina? Wala lang. Pangkaraniwan lang. Ako rin ay pangkaraniwan.
Pangkaraniwang namimiss kita. Ayaw ko nang manood, anong basurang minidrama yan, nakakapahamak lang. Hindi na ako manonood ulit. Ang mamahal pa ng villain na ito, masisira naman ang shower. Si Lu Jingshan itong workaholic. Siguro hindi pa siya umuuwi, gagamitin ko lang ang banyo niya. Siguro hindi naman sobra-sobra, di ba? Itong workaholic na ito, tama nga hindi pa umuuwi. Ang sarap pala dito. Handa na pala ang bathtub para sa akin. Chuyu, anong ikinahihiya mo pa ba? Chuyu, ikaw bakit ka nandito? Ito medyo malaki ang shower dito at malamig din ang tubig. Sira ang shower. Anong sinasabi mo dyan? Gabi. Gabi. Nagsepa. Diyos ko, patayin mo na ako sa kidlat. Ang hirap talaga maging babae. Tungkol sa lupa sa Dongjiao, dapat makuha natin muna iyon kahit anong mangyari. Chenkai, may itatanong ako sa'yo. Sabihin niyo po. Kapag may regla ang babae, ano ang dapat gawin? Anong kailangan mo nito sa gabi? Boss Lou, pansamantalang nag-abiso ang organizer ng Intangible Cultural Heritage Expo na kailangan magsuot ng tangsuit sa opening ceremony bukas. Siguradong hindi na kaya magpakustom ngayon. Tangsuit. Marunong akong gumawa nito. Ikaw, Ang aking lola ay mananahin ng kipao at ang aking ina ay napakahusay na desenyor ng damit. Noong bata ako, lumaki ako sa tambak ng tela. Miss Chu, bukas na ang opening ceremony at ang lahat ng media sa buong lungsod. Ay dadalo dito. Paano, hindi ka naniniwala sa akin? sige kung ganoon. Subukan natin. Sige, subukan natin.
Nandito na. Tamang-tama, magsukat tayo ng damit. CJ, Perpekto, talagang maganda ang panlasa ko. salamat. Walang anuman, kalahati nito ay para rin sa akin. Bayad sa ospital, gamot at nurse. Halos 20,000 bawat buwan. Napakalaking bahay, maluhong buhay, ngunit ang mga ito. Ano na ba ako ngayon? Isang pabigat. Tisman International. Pangarap ko noong kolehiyo. Lu Jingshen, kung mag-a-apply ako. Ituturing mo bang pagtataksil? Ngunit may sarili din akong buhay. Ayokong maging extension mo, ayoko ring maging pasan mo habang buhay. Naku, anong klaseng drama ito? Sobrang Narinig ko, may dinampot si Jingshen sa labas. Isang pusang gala. Ang pamilya namin, kahit leon o elepante, kayang panatilihin. Ang nakakatakot, may mga bagay na inalagaan ng inalagaan, naging mapagmataas. Akala mo'y ikaw na ang amo. Tita, mali ang sinasabi mo. Hindi ako nangulit, ang anak mo ang humiling na manatili ako. Ang kasunduan ay nasa taas, gusto mo, tignan mo. Mali ang sinasabi mo, hindi ako nangulit, ang anak mo. Ang humiling na manatili ako, ang kasunduan ay nasa taas, gusto mo. Tignan mo. Himingi sa'yo. Sino ka ba? Isa siyang empleyadong binayaran kung may problema ka. Kausapin mo siya para ibalik. Tita, huwag kang magalit, bata pa si MS Chu. Normal lang na masakit magsalita. Siguro, may dahilan kung bakit siya nanatili sa pamilya Lu. Kahit hindi ko pa nakikita. Huwag mo nang pilitin, diretso akong magsalita. At least two. Hindi tulad ng iba. Puro drama ang sinasabi. Si Weiwei ang nobya ni Jingshen. Sino ka para sabihin yon? Akala mo dahil pinoprotektahan ka ni Jingshen, pwedeng-pwede ka nang magwala dito. Huwag kang mag-alala, hindi ako magwawala, wala akong magandang katangian. Mabait lang kung ayaw mo sa akin. Aalis na ako. Hinto, pwede kang umalis, pero magpaiwan ka muna para ma-check. Baka may ninakaw ka sa pamilya Lu. Nanonood ka ba ng masyadong maraming short drama? Sa panahon ngayon, sino pa ang magtatago ng ninakaw sa maleta? Akala mo ba naglalaro tayo ng palasyo? At saka, kung magnanakaw man ako, magnanakaw ako ng mga bagay na may halaga. Halimbawa, Marilyn, gusto ko talagang matutunan ang acting mo. Magkano ba ang isang klase? Tia, tingnan mo siya. Biro lang, hindi ako karapat-dapat sa klase mo. At Zhang, imbestigahan mo ito. Ano ito? Ginang, tingnan ninyo. Ang Patek Philippe na ito ay regalo ko kay Iwan noong nakaraang taon. Limited edition. Hayop ka. Nahuli ka ngayon. Anong masasabi mo? Malinaw na isang setup ito. Lu Jingshen, hindi ba sabi mo may connection tayo? Ngayon, gusto kong lumabas ka na. McLean, naawa na ako sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Kahit anong plano mo sa huli, ay hindi ka pa rin titingin. Kailangan mo lang gumamit ng mga mababang paraan. Bilang babae,
Kung ganito na ang narating mo, nakakalungkot talaga. Puta. Chuyu, Sasabihin ko sa'yo, Chuyue, kahit sino ang dumating ngayon, hindi ka matutulungan, magnanakaw. Tia, huwag kang magali. Si MS Chu. Baka nagkamali lang siya. Baka kailangan niya talaga ng pera. Kaya niya ginawa ito. Talagang kailangan ng pera. MS Chu, pasensya na, naging emosyonal ako kanina. Kung kailangan mo talaga ang relong ito, maaari kong ibigay sa iyo. Humingi lang ako, iwan mo si Iwen, okay? Wow, ang bilis ng pagbabago ng mukha, parang best actress. Weiwei, masyado kang mabait. Ang ganyang klaseng tao, hindi karapat-dapat sa awa. Ngayon, ako ang bahala sa iyo. Chuyue, huling pagkakataon ko na to, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Weiwei, tapos umalis ka na sa Jiangcheng. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Papakulong kita. Lu Jingshen, kung hindi ka pa darating, malalagot ako. Ayaw ng mabuting pakiusap, gusto ng masama. Jiang Ma, tawagan mo ang pulis. sino nang may lakas ng loob na gumalaw? Sino ang nanakit? Wala akong paliwanag. Kung naniniwala ka ring ninakaw ko ang relong ito. Sige, gawin mo ang gusto mo. Nanay, mula ngayon, kung wala akong pahintulot, huwag kang magdala ng dayuhan dito sa aking bahay. Lalong huwag mong sasaktan ang mga tao ko. Ang pagsuntok sa kanya, parang pagsuntok sa akin. Jingshen, nababaliw ka na ba? Nanay mo ako. At saka, hindi ko naman talaga gusto ang relong ito. Kaya kung kanino ko man ibigay, ibibigay ko. Zhang Ma, kunin mo ang sweldo mo. Huwag ka nang bumalik sa Jiangcheng. Umalis ka na. Ginoo, hindi ako si... Tandaan mo. Si Chuyu ay tao ko. Ang sampal na ito, tatandaan ko. Sa hinaharap, ibabalik ko sa iyo ng 100 beses. Si Chuyu ay tao ko. Ang sampal na ito, tatandaan ko. Sa hinaharap, ibabalik ko sa iyo ng 100 beses. Ikaw, walang utang na loob. May magpapatino sa iyo. Weiwei, umalis na tayo. Naku, pagod na ako. Tapos na sa wakas. Parang eksena sa short drama lang. Tingnan ko. Okay lang ako. Ako, hindi. Masakit ang mukha ko. Ingat. Ano ng problema? May iniisip ka? Wala. Eh bakit kahapon, hinila-hila mo ang maleta mo? Ako. Nag-ehersisyo. Hinila ko para tumakbo ng 2 ikot. Bagong idea sa fitness. Sabihin mo ang totoo. Aaminin ko. Talagang gusto kong tumakas, pero na-realize ko. May utang pa ako sa iyong 20 bilyon. Hindi ako makakatakbo. Eh di huwag kang tumakbo. Boss Lu, nalaman na namin. Noong nakaraang linggo, si MS Chu. Nagpasa ng resume sa Disman. Pero kaninang umaga, kinansela niya mismo. Ayon sa AR Director ng Disman, si Director Sunila, napakataas ng pagpapahalaga sa disenyo ni MS Chu. Sayang kung makalampas sa pagkakataong ito. Napakasayang talaga. Sige, naintindihan ko na. Bakit kinansela ang interview? Nagsiyasat ka sa akin. Sabihin mo.
Pag-isipan ko, sinabi sa kasunduan, hindi ako pwedeng magtrabaho sa iba. Paano kung mag-interview ako, magdulot ng problema sa iyo? Paano kung masira ang proyekto mo? Sanay na ako sa pagtanggi. Sa mga abiso, Sa totoo lang. Nagustuhan ka ni Tisman. Pwede kitang bigyan ng isang pagkakataon. totoo ba? Siyempre, Pero, ang kasunduan, ang huling interpretasyon ng kasunduan ay nasa party day. Pinapayagan ka ng party A na mag-interview. Hindi inuutusan ka ng party A na mag-interview. Ang kasunduan natin hindi hadlang sa'yo. salamat. Lu Jingshen. Hindi kalahati para sa sarili ko. Bata pa. Sinimulan ng pamilya Lin ang masamang pagbili ng mga shares. Kailangan mong magmadali. At takasalan si Lin Wiwi. Shenkai, bilisan ang progreso sa Deep Dive Capital. Ang mas detalyado, mas mabuti ang ebidensya ng krimen ng pamilya Lin. Naiintindihan. Sabihin mo ang tungkol sa mga gawa mo. Ang pinakamasamang bahagi. Boss Su. Kung ang designer ay takot tingnan ang sariling mga depekto, mas maaga magpalit ng trabaho. Ang seryeng ito, masyadong komplikado ang istruktura at ito. Matapang ang kulay pero maliit ang market. Malaki ang panganib sa merkado, pero kung papasimplihin natin ang istruktura. Panatilihin ang mga pangunahing elemento, bababa ang gastos ng 30%. Pwede tayong gumawa ng dalawang bersyon ng kulay, ang isa ay konserbatibo para sa dami, ang isa ay panguna para sa reputasyon. Paano kung nabasa? Ito ay blended sa atin, pagkatapos sumipsip ng tubig, magiging starchy. Ang aking solusyon ay sabihin ng direkta sa kliyente, hindi dapat mabasa ang aming gown. Pero maaari naming tiyakin, magbigay ng isang gabay sa pangangalaga. At ipangako, libre ang unang dry cleaning. Interesting, bukas magsimula ka. Salamat, Bosu. Salamat, Bosu. Ginang Lin, pumasa sa final interview ang resume ni Chuyu. Ayon sa proseso, kailangan nating magpadala ng job offer sa kanya. Ipadala na. Siyempre ipapadala. Hindi lang ipapadala, ibibigay pa natin ang pinakamaganda. Executive Assistant sa General Management Office, isang Administrative Assistant lang. Hindi ba sayang ang kanyang talento? Gusto ko nga sayangin siya. Gusto kong nasa ilalim siya ng aking mga mata. Mag-high ng tsa, mag-print, magpabili, unti-unting pahihin ang kanyang dignidad. Papahirin ko ang kanyang determinasyon hanggang sa isipin niya. Nawala siyang kwenta. Kapag nawala na ang kanyang tiwala sa sarili, saka ko siya lulubos-lubusin. Naiintindihan. Ako na bahala. Bagong salta. Kailangan ni Bosu ang sumari na ito bukas ng umaga. Salamat sa hirap. Isang oras na lang ang meeting, huwag magkamali. Huwag mag-alala, Bosu. Kahit bantas, tiniyak kong tama. Nasira ang file. Sayang, pinakamahalaga pa naman kay Bosu. Ang proposal ngayon. Kung ako ikaw, mag-impake na ako at umalis. Para hindi mapahiya mamaya sa meeting. Anong tingin-tingin mo? Hindi ako ang gumawa. Linda, alam mo ba ang pinakamalaking pagkakaiba ko sa iba? Ano? Kapag may problema, ang iba umiiyak muna. Ako, iniisip ko muna kung paano sirain ang kalaban. Ang sinabi mo kanina, ne-record ko lahat. Sabi mo, hindi ako ang gumawa. Hindi pa kita tinatanong. Kung ikaw ba ang gumawa, paano mo nalaman na nasira ang file? Kung sa kanila, Huwag kang magsinungaling.
May ebidensya ka ba? Wala pa sa ngayon. Pero magkakaroon na. Sadyang sinira ang file. Tingnan natin ang kiki. Kailangan ko ang footage ng CCTV ng Disman ngayon din. Naiintindihan. Hintayin mo ako. Ako ang nagdisenyo ng mga proposal na ito. Ayusin mo ulit ito mamaya. Ipamaya. Magsimula na tayo. Chuyue, ikaw muna. 24 na oras ang tawag sa proposal ko. May gustong sirain ang original kong draft. 50 minuto ang nakalipas. Sadyang sinira ang lahat ng aking mga file. Pero naisip ko kung madaling masira ang proposal ko. Ibig sabihin hindi pa ito sapat. Kaya ginamit ko ang natitirang oras para gumawa ng bago. Ito ang ginuhit ko sa loob ng 50 minuto. Eksakto, 47 minuto. Ang natitirang 3 minuto, ginamit ko para mag-alala. Ano sa tingin mo? Kukunin namin ang series na ito. Maganda ang potential ng project na ito. Siyempre naman, ano sa tingin mo, Boss Lou? Boss Lou? Bahala na. Masaya akong makipagtulungan sa iyo. May isa pa akong bagay. Nais kong makausap sina Ate Sushan at Linda. Hindi ako yon, Pekyan. Hindi mabubura ang kiki footage. Kung sa tingin mong peke, pwedeng magharap-harapan tayo. Linda, tanggal ka na. Hindi ka natatanggapin sa Disman. Bossu, ako lang, ano lang. Ingit lang, ayaw ko lang makakita ng ibang umaasenso. Labas, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Bossu. Kung aalis ako, paano? Gusto mo bang pilitin pa kita? Ang galing. Salamat, Boss Su. Ang ganda. Lu Jingshen, Congratulations. naramdaman mo na ba? Mula sa opisina, tumatawa ka hanggang sa bahay. Ang tagal ko bang tumawa? Tinanong pa ako ni Chenkai kung nanalo ka sa loto. Tapos, Sabi ko, parang ganun na rin. ano ang nararamdaman mo ngayon? Nararamdaman ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Bakit ang lakas ng kislap nito? Dahil nararamdaman nito, Ang ano? mahal kita. Sige, naniniwala ako na ang disenyong ito ay tiyak na magiging isang viral hit sa susunod na season. Bakit walang reaksyon? Hindi nila gusto, oh. May mali ba akong sinabi? Kukunin namin ang series na ito. Salamat. Hindi na kaya, hindi na kaya. Hindi ko na nga mabuhat ang basong ito. Isa pa, para sa overnight success mo. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang kaya ko. Ang dami ko nang nainom kung iinom pa ako. Kailangan kong magpakita ng isang live na pagbagsak dito mismo. Huling baso. Ganyan ang sinabi mo noong meeting natin nung nakaraang linggo. Tumikim ako ng 5 baso ng sunod-sunod. Kahit magtuos lang tayo, pwede na yon? Magtuos tayo. Halika, halika. Magtuos na tayo, tuos na to. Ininom na.
Wala na. Kayong mga lalaki, mag-inuman muna kayo. Lumabas muna ako para makahinga ng sariwang hangin. Ganito lang? Tayo na lang ang mag-inuman. Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi maaaring sagutin. Chiyu. Ang ganda-ganda mo, alam mo ba? Mula pa noong una. Nang makita kita, gabi-gabi akong hindi makatulog. Alam mo ba? Aji, lasing ka na ba? Tumawag ka na ng sasakyan para umuwi ka na. Hindi ako lasing. Gusto ko lang sabihin sa iyo. Mahal kita. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Chuyu, bitawan mo ako. Chuyu, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Chiyu, Bitawan mo ako. ako, hindi ko sinasadya. Mahal lang talaga kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon lang, pwede ba? Magkasama tayong mabuti. Okay ka lang ba? Kung mas matagal ka pang dumating, may nangyari na sana sa akin. Sino ka ba? Ako, nanliligaw ako ng babae. Anong pakialam mo? Siya ang tao ko. Umalis ka. Hindi, bakit? Kung may lakas ka, makipagkumpetensya ka ng patas. Tayo lang dalawa ang maglaban. Halika, halika, gusto mong mamatay? Huwag kang pumunta, huwag kang pumunta. Halika, suntukin mo ako. Huwag kang pumunta. Siya magiging okay lang kaya siya. Si Chen Kai ay may sariling pagpapasya. Lu Jingshen, naiinggit ka ba? Hindi ako naiinggit. Ganoon ba? Alam mo ba kung ilang beses kita tinawagan? 8 tawag, wala kang sinagot na isa. Nang nasa meeting room ako, puno ang isip ko. Ng mga taong yon na nakapaligid sa'yo at nag-aalok ng inumin. At yung tingin sa'yo ni Aji. Parang gusto kanyang kainin. Naka-silent mode ang phone ko. Mag-post ka sa social media, location ng victory party, 20 kilometro. Alam mo ba kung paano ako naghirap nitong 40 minuto? Kaya. Nagmamaneho ka ng mabilis. Nag-aalala ako sa'yo. Sobra akong nag-aalala. Hindi ako mapakali kapag wala ka. Lu Jingshen. Namumula ang tainga mo. Humaharap ka. Huwag mong isipin na dahil ganito ka. Ito ang bayad pinsala sa damdamin. Kailangan mong magpakasal agad. Tay, pagalingin mo muna ang katawan mo. Binili na ng pamilya Lin ang 8% ng aming mga stock sa Lushi Group. Kung magpapatuloy ito, magbabago ang apelyido ng Lushi. Laulu. Narito rin si Wiwi. Jingshen, pumayag ka na. Pakiusap ng nanay mo. Tito, kita. Huwag ninyo siyang pilitin. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Pakasal ka agad kay Wiwi. Gagawa ako ng testamento. Wala akong iwan sa iyo at sa nanay mo. Jingshen. Kumusta na si Tito? Chuyu, makinig ka sa akin. Lumalapit ang pamilya Lin, kailangan ko ng oras para lumaban. Bigyan mo ako ng 3 buwan lang pagkatapos nito.
Kung hindi ko pa rin masolusyonan ito, ano man ang nagbubuklod sa atin, ako ang puputol. Sa panahong ito, kailangan mong maniwala sa akin. 3 buwan. 3 buwan lang. Ngunit sa 3 buwang ito, baka may gawin akong makakasakit sa'yo. Maraming sasabihing makakapagpahirap sa'yo. Ngunit huwag mong isipin ang mga yon. Isang bagay lang ang gawin mo. Maniwala ka sa akin. At protektahan ang sarili mo. Lu Jingshen. Maghihintay ako. 3 buwan. Isang araw lang, hindi higit, hindi kukulang. Kung mawawala ka, kahit saan ka man mapunta. Gigisingin kita sa katotohanan. CJ, Siya sa ating mabuti ang lola ni Chuyo. Alamin kung saang nursing home siya nakatira. Magpadala ng ilang bagong mukha para dalawin siya. Ipamukha sa kanya kung anong klaseng tao ang napili ng apo niya. Naiintindihan, Miss Lin, masaya ang lola, nag-enjoy. Ang galing ng apo mo, nakakilala na mayaman na ilagay ka. Sa magandang lugar, habang siya, masarap ang buhay. Sino kayo? Anong sinasabi ninyo? Sinasabi namin, ang apo mo ay isang babaeng halimaw. Humahabol sa may asawa, kaya ang tunay na kasintahan. Hinanap siya. Natakot ang apo mo, nagtago. Kaya kami ang nagdala ng balita sa iyo. Mga sinungaling. Hindi ganoon si Weo. Sino ba talaga kayo? Kung hindi maalis, tagaw ng wis. Huwag kang makialam, lola. Ang masamang ginawa ng apo mo. Magkakabayad din tapos na ang ginhawa mo. Lola, masama ang pakiramdam ko. Lola, anong nangyari? Kinabukasan, wala na. Alam mo, sabi ko. Hoy, Miss Chu, may problema. May mga bastos na binastos ang lola. May mga masasakit na salita. kasalanan ko ito. Hindi ko dapat siya pinalipat sa nursing home na iyon. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad. Ang sarili ko habang buhay. Ano ang isan? Dapat sinisigawan mo ako. Bakit kita sisigawan? Kasalanan ko naman talaga. Anong ginawa mo? Ako, Ikaw ang dahilan kung bakit ako binantayan ni Lin Weiwei. Ikaw rin ang dahilan kung bakit gusto ka ng pamilya Lin na patayin. Wala ka namang ginawang masama. Nandito ka lang naman. Naging sagabal ka sa kanila. Kaya kung may sisihin, ako ang sisihin mo, bakit kita sisihin? kung hindi dahil sa akin. Hindi ka sana naidamay. Huwag mong sabihin iyan. Ikaw ang nagligtas sa akin sa gitna ng niebe. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tirahan. Ikaw pa ang nagbayad ng gamot ng lola ko. Kung ganoon, ano ako? Isang taong walang utang na loob. Kung gayon, tigilan na natin ang pag-uusap. Pwede bang? Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Anong klaseng pag-aliw yan? Unang beses. Kaya walang karanasan. Boss Lu, handa na ang lahat. Simulan na. Sige. May problema. Naunahan na tayo ng Deep Div Capital sa lupa sa sentro ng lungsod. Ano? Deep Div Capital? Sino ang nasa likod nito? Sino ang legal representative? Chen K. Lu Jingshen. Niloloko mo ako? Ah. Iyay Wen, kung maglalaro tayo, gawin nating malaki. MS Chu, magpahinga ka na. Ako na ang magbabantay dito. Sandali pa ako.
Lu Jingshen, gising ka rin ba? Nakatulog na rin sa wakas. Sige na, wag mo na akong alalayan. Kaya ko nang maglakad. Ingat po kayo. Bakit ang payat mo? Ikaw rin. Ramdam ko, araw-araw ayaw mong kumain, hirap kang matulog. Eh bakit hindi ka dumalaw? Natatakot akong pumunta. Baka ayaw ko nang umalis. Lu Jingshen, ang asim ng mga sinasabi mo ngayon. E di alis na ako. Huwag. Lu Jingshen. Namimiss kita nitong mga araw na to. Alam ko, Paano mo nalaman? dahil dito. Yung pulang linya na to, kumikislap ng kumikislap, kinakabahan na ako. Paano nangyari to? Nalik ang design plan ko. Ang design ko. Ninakaw. Narinig niyo ba? Yung bago ng opya. Kaya pala ang bilis ng kanyang plano, ninakaw lang pala. Hindi ako nangopya. Ano ang nangyayari sa internet? Pumunta ka sa opisina para magpaliwanag. Pitong taon. 7 taong design. Mahigit 100 sketch. Sinasabi nila nangopya ako. Magnanakaw. Isang tsuyo na napakasayahin. Nandito nag-iisa at umiiyak. Nararamdaman ko, Sabi nila lahat mangungopya daw ako. Tingin ni Boss Su sa akin. Parang basura lang. pero tumawag siya sa akin. Sabi niya, hindi siya naniniwalang nangopya ka. Sabi niya, yung plano may ugali mo. Hindi kayang kopyahin. Totoo ba? Punta ako para tanungin ka. 72 oras. Itatapon lahat, kaya mo ba? Para makita nila ang tunay na tsuyo. Hindi yung pinagbintangang tsuyo. Hindi yung umiiyak dahil sa mura. Kundi yung tsuyo na yumakap sa binti ko sa niebe. At sumigaw sa iba. Kailan ako yumakak sa binti mo at sumigaw? Yung unang beses natin magkita sa niebe. Yung tinamaan ng kidlat. Lasing ako noon. Kaya mas malakas ang malinaw na isip na tsuyo. Tama. Kaya mo ba? Kaya. Tara na, sakay na. Tara na. Sakay na. Ngayon, pakilala ang YUE brand designer, Chiyu. Ang koleksyong ito, tinatawag na Nirvana. 72 oras ang nakalipas, ninakaw ang disenyo ko. May nagsabi online, mangungopya daw ako. Basura daw ang gawa ko. Tumawa kayo. Hindi ako tatamisan. Papatahimikin ko kayo. Tulad ng inaasahan nyo. Sinabotahe ako. Nakakatawa naman si MS Chu.
Totoo lang. 72 oras ang nakalipas, umiyak ako ng 3 beses. Pangalawa, mas masakit. Pangatlo, dahil gutom na ako. Pero hindi ako tumigil. Kasi ang ninakaw nila ay disenyo ko, hindi kamay ko. Ang winasak nila ay draft ko, hindi utak ko. Kaya sa mga guho, tinipon ko muli ang mga bato. At muling itinayo. 3 araw, hindi ako nakatulog ng 8 oras. Gumuhit ako ng 20 bagong draft, bawat isa ay mas maganda kaysa sa naunang bersyon. Ang isang ito, tinatawag na pagtubo, iginuhit ko ito ng alas 4 ng umaga. Pagkatapos kong iguhit, umiyak ako, hindi dahil pagod. Bigla kong naunawaan ang isang bagay. Ang maaari nilang nakawin ay palaging ang mga bagay na nagawa ko na. Basta't marunong pa akong mag-drawing. Hindi ako matatalo. Kaya, gusto kong magpasalamat sa mga taong gustong sirain ako. Salamat sa pagpapakita sa akin na mas matatag ako kaysa sa inaakala ko. Ngayon, tangkilikin ninyo ang unang malaking palabas sa buhay ko. Muling pagsilang. Ang galing. Sa wakas, nagtagumpay. Magaling, MS Chu. Tumawa ka, papatahanin kita agad. Tita, hinahanap niyo po ba ako ulit? Tita, ano pong ginagawa niyo? Tumayo po kayo. Chuyue, nakikiusap ako sa'yo. Iwanan mo si Jingshen. Magkano ang gusto mo? Ikaw ang maglagay. Kung kulang, hahanapan ko ng paraan. Tumayo po muna kayo, ganito po kayo, ako naman po. Hindi, kung hindi ka sasang-ayon ngayon, hindi ako tatayo. Ngayon, gagamitin ko ang aking mukha para linawin ko sa'yo. Sige, sabihin niyo po. Tumayo po muna kayo, halika. Chuyue, alam kong mabuting bata ka. Si Jingshen, hindi siya magkakamali sa pagpili. Pero ang pamilya Lin, hawak nila ang buhay ng Lu. Na-ospital ang tatay ni Jingshen dahil sa galit. Sabi ng doktor, kung ma-stress ulit siya. Ako ay isang ina, hindi ko kayang panuorin ang anak ko na tumalon sa apoy. At hindi ko rin kayang panuorin ang pamilyang ito na magkawatak-watak. Hindi dahil hindi ka gusto ni Jingshen. Gusto kanya ng sobra, kaya ayaw kanyang bitawan. Pero habang ganoon siya, lalo akong natatakot. Natatakot ako na balang araw, para sa'yo. Wasakin niya ang lahat. Kunin mo ito. Kunin mo at umalis ka. Lumayo ka ng malayo. Kapag tapos na ang usapin sa pamilya Lin, bumalik ka. Ako mismo ang susundo sa'yo. Magmamakaawa ako sa'yo. Ngayon, kawaan mo naman. Ang isang inang tulad ko, pwede ba? Para sa pera ako. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ayaw ko ng pera. Ano ang gusto mo? Sabihin mo, kung kaya kong ibigay. Wala akong kailangan. Cheyu. Lu Jingshen. Kung sakaling wala talagang kinabukasan ang magiging atin, Gagawa tayo ng sarili natin. Nasa baba ako ng bahay mo. Gusto kitang makita.
Yung damit mo, Nakalimutan. Tang. Ikaw ang tang. Nakatayo ka dito, 1 oras na yata. 47 minuto. Binibilang mo. Sobra akong nagmimiss sa'yo. Iniisip ko kung bababa ka ba sa susunod na minuto. Buti naman bumaba ka. Lu Jingshen. Natatakot ako, baka ako pa ang maging pabigat sa'yo. Natatakot ako sa mga sinabi ng nanay mo. Natatakot rin ako, baka balang araw. Pagsisihan mo ito. Tapos ka na? Ako naman ang magsasalita. Sa buong buhay ko, Lu Jingshen, hindi pa ako nakikiusap kanino man. Pero ngayon, nakikiusap ako sa'yo. Ano? Sa susunod, kapag may kinakatakutan ka, sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-iwan mag-isa at umiyak. Siya. Anong karapatan niya? Talaga, anong karapatan niya? Tingnan mo, ang sweet nila. Kahit maghapon ka dito, hindi ka naman nila papansinin. Ano ba ang gusto mong makuha? Isang heres ng Lin family. Anong klaseng lalaki ba ang hindi mo makukuha? Wala bang iba? Dapat bang dito ka? Nagpapakatanga sa taong ayaw sa'yo? Tapos ano? Ngayon, siya, may karga-karga pang ibang babae. Ikaw naman, nanonood lang. Nakakatawa talaga. Jia Hao. Wala ka na bang ibang ginagawa? Anong ibig mong sabihin? Kulungan mo ako sa isang bagay. Yan ang totoong kapatid ko. Yung babaeng yun. Pawalain mo. Ang sarap makasama ka. Ako rin. Mahal kita. Aalis na ako. Chuyu. Saan ka pupunta? Lu Jingshen. Tayo maghiwalay na. Ano? Kagabi. Para lang pasalamat sa pagligtas mo sa akin mula sa niebe. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang araw. Sabihin mo ulit sa harap ko. Sinasabi ko, tayo'y maghihiwalay. Kagabi hinigaan mo ako ngayong umaga. Gusto mo nang makipaghiwalay? Kaya nga sinasabi kong salamat. Akala mo yun ang mahalaga sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mahalaga sa'yo. Pero alam ko wala akong maibibigay sa'yo. Anong wala kang maibibigay? Pero wala, resources wala. Kahit malinis na background wala. Nung lumuhod ang nanay mo kahapon para makiusap, wala akong karapatang tulungan siyang tumayo. Huwag kang lalapit. Kagabi, hayaan mo na ng huling pagiging makasarili ko. Buong hapon akong nag-isip.
Wala akong maisip na maibibigay sa'yo. Ito na lang ang meron ako, ibibigay ko na sa'yo. Oras na para umalis ako. Akala mo ba pagkatapos ng gabi, quits na tayo? Kagabi ikaw ang unang nanligaw, ngayon gusto mong umalis. Huli na. Lu Jingshen. 3 buwan, hindi ba 3 buwan ang napagkasunduan? Maniwala ka sa akin kung sa loob ng 3 buwang ito. Hindi ko matapos to, umalis ka, hindi kita pipigilan. Bakit? Dahil sa sinabi mong wala kang maibibigay, pero hindi mo tinanong. Hindi mo tinanong kung ano ang gusto ko. Ano ba ang gusto ko? Ang gusto ko ay yung tangang yumakap sa hita ko't nagmumura. At yung tanga na umiyak sa sili pero nagpakatatad. At yung tangang inakusahan ng plagiarism. Nagpuyat ng 72 oras para magsulat ng bagong manuskrito. Ang tanga-tanga nito. Pwede ba akong bigyan mo? Tatlong buwan, pwede ba? Awen. Bakit may time ka ngayon na magyaya sa akin? Pumayag na akong magpakasal. Talaga. Pero kailangan mong bigyan ako. 3 buwan. Ano, hindi mo kayang maghintay? Kaya kong maghintay para sa'yo, hindi lang 3 buwan. Kahit 30 taon kaya kong maghintay. Mauna na ako, may gagawin pa ako. Sig. I-push ang balita ng kasal sa buong internet ngayon na. Lola. Hintayin mo akong bumalik. Chuyu, Boss Lou, hahabulin ba? hayaan mo siyang umalis, mas ligtas siya kapag wala siya rito. Salamat ha. Lu Jingshen. Walang anuman. Boss Lou, kumpleto na ang ebidensya laban sa pamilya Lin. Ihanda na ang susunod na plano. Sage.
Hindi si Chen Kai, simpleng proyekto lang ito. Hindi mo pa rin magawa ng maayos, ano ba yung utak mo? Lu Jingshen, 3 taon na akong aso mo, sawa na ako. Sa 3 taon na yon, natuto ka bang maging aso? Hindi na kita paglilingkuran. Bahala ka kung maglingkod ka o hindi, umalis ka. Ano ba yan? Akala mo ang galing-galing mo. 3 taon sa Lu Corp. Ano nang tingin-tingin kung ayaw niyong magtrabaho, umalis kayong lahat. Mga tao ni Lu Jingshen. Bakit ko pagkakatiwalaan ka? Dahil itinuring niya akong aso. Ikaw naman. Interesting, sabihin mo, anong maibibigay mo sa akin? Ito ang mga susunod na 3 buwan ng Lucor. Lahat ng core secrets ng mga proyekto. Kasama ang bidding price, mga kakulangan sa supply chain, at ang mga plano para sa ER crisis. Kapag nakuha ito ng pamilya Lin. Pwede nilang itarget ng eksakto ang Lu Corp sa bawat oras. Ginoong Lu, salamat sa suporta mo sa Interpol. Ang mga leads na ibinigay mo sa smuggling ng pamilya Lin sa Southeast Asia. Napakalaking halaga. 3 taon na naming sila minamanmanan. Kulang na lang ang internal evidence. Nakapasok na ang mga tao ko sa loob ng pamilya Lin. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga pangunahing account, inaasahang 1 buwan. Para makuha ang lahat ng ebidensya. Magandang balita. Ako ay kumakatawan sa Interpol. Salamat sa iyong kooperasyon. Detective Lee, ang gusto ko ay makuha silang lahat, walang maiiwan. Ang galing mong umarte. Lu Jingshen. Pinadala mo pa si Chen Kai bilang undercover. Ano ito? Nakaratay pa ang tatay mo sa ospital. Ito ang ipinakita mo sa akin. Balita lang. Balita lang. Kakalabas lang ng pamilya Lin, sumikat ka agad sa internet. Alam mo ba kung paano kanila tinitingnan? Paano nila tinitingnan ang tatay mo? Eh ano naman? Kung ayaw mo, huwag mo nang panoorin. Ano? Ano ang sinabi mo? Huwag kang makialam sa mga bagay ko, baka tumaas pa ang presyon mo. Jingshen, ano ba talaga ang ginagawa mo? Kung makita ito ng tatay mo, Ako na ang bahala sa tatay ko. Mali ang daan mo, doon ay palabas. Tama ang daan, hinahanap kita, munting designate. Lin Jiahao, ano ang ginagawa mo rito? Kilala mo ako? Binanggit ba ako ng ate ko? Kahit hindi ka banggitin ng ate mo, kilala kita. Kilala ka ng buong Jiangxing bilang katatawanan ng pamilya Lin. Matigas pa ang dila mo. Tumigil ka. Marunong ka pang gumamit ng gunting? Nakakutsaba ka na ba? Hindi pa, pero pwede kitang pagpraktisan. Nababaliw ka na ba? Masakit ba? Pa sa akin, hindi. Sinasaktan ako ng tatay ko. Minumura ako ng ate ko. Hindi ako takot doon, ang takot ko ay hindi nila ako pansinin. Kaya pala hinanap mo ako. Ay dahil gusto mong pansinin ka ni Lu Jingshen. Hinamon mo ako. Dahil gusto mong mapansin ka niya? Inagaw ng ate mo ang atensyon ng tatay mo. Inagaw naman ni Lu Jingshen ang atensyon ng ate mo. Gusto mo lang patunayan na mas magaling ka sa kanila. Tumahimik ka. Alam mo ba kung ano ang itsura mo ngayon? Parang asong gustong mangagat pero walang gustong maglakad sa iyo. Ginagamit ka ng ate mo, hinahamak ka ng tatay mo, ang buong Jiangxing. Ay alam na walang kwenta si Lin Jiahao. Akala mo ba, pag minamaliit mo ako, mapapatunayan mo ang sarili mo? Lalo ka lang hahamakin ni Lu Jingshen. Dahil kahit sa pang-aapi, ay pinili mo ang oras na wala siya. Gusto mo bang mamatay? Pagbibigyan kita.
Yiye, anong amoy yan? Tulong! Pumasok siya. Aray, tumawag na ako ng pulis. Huwag kang lalapit. Naka-video na to. Tara, tignan mo ang kamera. Ipakita natin sa lahat kung sino ang anak ng Lin Group. Isang magnanakaw at mananakit. Hintayin mo, mag-trending ka. Ang galing. Mas interesante ka pala kaysa sa inakala ko. Balikan kita para mag-usap. Ano nang ginagawa mo sa fire extinguisher? Eh ano pa? Hintayin kong kagatin niya ako. Chuyu, okay ka lang? Siya lang. Huwag kang mag-alala, walang nangyari sa akin. Bakit masakit mata ko? Nasprayan ko siya ng foam, siguro tumalsik sa akin. Hindi kita naprotektahan. Lu Jingshen, makinig ka. Tungkol sa nangyari ngayon. Ako ang nag-ayos. Kahit wala ka, kaya ko ring protektahan ang sarili ko. Kaya huwag kang magsisi, narinig mo. Narinig? Mabuti naman. Magtrabaho ka na, bababa na ako. Anong lugar to? Wala man lang milk tea shop dito. Tama naman ang address. Gusto mo gumawa ng sarili mong clothing brand. Sa New World Creative Park. Doon dapat pumunta ang mga designer. Hindi ko magagawa ang gusto kong damit doon. Dito ko magagawa. Anong lugar to? Sinong hinahanap ninyo? Master Gu, gusto kong matuto ng siyang yun siya. Hindi ako nagtuturo. Bakit hindi mo muna tinanong? Sa mga naghahanap sa akin, 8 sa 10 gustong matuto. Ang 2 pa. Bumibili lang para ibenta. Kanino ako lalapit? Hindi ako tatakbo o magbebenta. Gusto kong gumamit ng siyang yun siya sa damit. Para sa sarili kong brand. Ilang taong ka na? 25. Batang babae. Ang Chiang Yun siya, halos 40 taon ko nang pinag-aaralan. Ikaw, 25 taon ka lang. Gusto ko gumawa ng sariling brand. Hindi siya ordinaryo, nanalo siya ng 7 award. Saan pa ang napakaaming award? Saan din ang pagguhit ng maaming larawan? Alam mo ba kung ano ang Guen? Alam mo ba kung ano ang shilling? Alam mo ba kung gaano katagal? Ito binababad sa araw para makuha ang kulay na ito? Larawan ko ito, paano po? Maganda ang gawa mo. Pero, iba ang lawan sa papel sa gawa sa kamay. Iba talaga yon. Si Jilan ang nanay ko. Sino? Si Jilan, 20 taon na ang nakalipas, pumunta rin siya sa inyo. Sandali. Nanay mo ba ito? Hindi ko siya nakita ang magsuot ng sarili niyang gawa. Noon, sinabi rin niyang ibabalik niya ang lumang sining. Pero, nag-asawa na siya, nagkaanak at hindi na bumalik. Ako ang gagawa ng hindi niya natapos. Nagpaka-apprentice ako ngayon. Kaibigan ng nanay ko si Igyu. Yun lang. Sige, magtrabaho ka na. Ikaw ang boss.
Awen. 3 taon na ang nakalipas, dito rin tayo unang nagkita. Talaga? Nakaupo ka sa tabi ng bintana, nakasuot ka na madilim na kulay abo na suit. Ang galing ng memorya mo. Lahat tungkol sa iyo, naalala ko. Lin Weiwei, narito ako ngayon. Ayon sa gusto ng tatay nating dalawa. Hanggang dito na lang ako. Ginawa ko na ang lahat. Ayaw mo talagang makasama ako. Ano ba ang gusto mong marinig habang kasama kita? Gusto kong mainig mula sa iyo, na may pag-asa tayo. Natakot akong lokohin mo ako. Para saan ang panloloko? Hindi ko maibibigay ang gusto mo. Ang gusto ko, hindi mo naiintindihan. Hindi ko ba naiintindihan, o ang designer lang ang nasa isip mo? Lin Weiwei. Mayroon ka na ng lahat, huwag mo nang kunin. Ang kakaunting bagay na meron siya. Sage. Ayoko nang maghintay. Kikilos na ako. Ilang? 7 piraso. Sa 48 oras na presele, 7 piraso. Kumusta? Paano kaya, bawasan natin ang gastos sa materyales? Hindi pwede. Bakit hindi? Maamin ang gumawa noon. Yun ang totoong material, peke. Mas gugustuhin kong hindi gawin. Mali ba ako? Wala ba talagang gustong bumili? Sino yan? Courier. Ikaw. Ikaw. Galing ka sa Jiangsheng. Anong oras na? Lu Jingshen. Ang bilis ng tibok ng puso mo kanina, parang mababali na ako. Naramdaman mo. Siyempre. Kanina sa biyahe, habang nagmamaneho. Ang bilis, kinakabahan ako. Umiiyak ka ba? Hindi. Bakit namumula ang mata mo? Dahil sa puyat. Ano yung patak sa pilik mata mo? Lu Jingshen. Anong pinagtatawa mo? Ikaw, dahil lang sa 7 presele, umiiyak ka na. Anong umiiyak? Alam mo ba kung ilang gabi akong nagpuyat? Alam mo ba kung ilang beses kong binago ang disenyo? Alam mo ba halos maubos na ako? Okay ka na ba ngayon? Pwede na bang makinig sa akin? Alam mo ba ang ibig sabihin ng 7 presele? Walang gustong bumili. Siyempre hindi. 7 presele, ibig sabihin 7 tao ang gustong bumili. Hindi basta-basta lang. 7 taong handang maghintay, maniwala. Maniwala sa galing mo, sa tela mo. Sa bawat gabing pinuyatan mo. Sasabihin ko sa'yo. Ang kumpanya ko. Matagal na, 3 lang ang unang kliyente, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Ikaw, dumating ka para magbigay ng inspirasyon. Inspiring words? Bonus na lang yon. Sa totoo lang, miss na kita at gusto kitang makasama. Paano mo naman yan nagawa? Iyu, merong barbecue at yung paborito mong pagkain. Nako.
Sino to? Isang delivery. Delivery. Ang taas na pala ng standards ng delivery ngayon. Parang nakita dati. Lumalamig na yung barbecue, kain ka na. Parang nakita na tayo dati. Hindi. Aalis na ako. Kain na. Masarap siguro yung barbecue ngayon. May kakaiba sa'yo ah. Lalambot na yan kung hindi mo kakainin. Sino yung yon? Isang tanga. Tanga. Isang tanga. Laulu, tikman mo. 30 taon ng poor tia, huwag kang mahiya sakin. 32 taon na pala tayong magkakilala. Matalas ang memorya mo, 32 taon na, noon. Mula sa tatay mong nakuha mo ang Lu Group, ang galing-galing mo pa noon. Pero sasabihin ko, binili ko na ang mga scattered shares ng Lu Group. 35%, sa tingin mo. Ako na ba ang pinakamalaking shareholder mo? Dumating si Uncle Lu, humingi ng tulong sa tatay ko. Jiahao, magsalita ka ng maayos. Yung paborito mong anak na si Lu Jingshen, anong ginagawa niya ngayon? Yakap-yakap ba niya yung designer niya habang umiyak sa tabi? Chuyu, di ba? Ang ganda-ganda ng babaeng yon. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Lu Jingshen. Ang bait-bait ng ate ko sa kanya, pero pinoprotektahan pa rin niya yon. Tangang-tanga siya, di ba Jiahao? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Bakit ako mag-ingat? Sabihin mo kay Lu Jingshen. Ipadala niya sa akin yung designer niya para makipaglaro sa akin ng ilang araw. Kapag nasyahan ako, baka mapakiusapan ko pa ang tatay kong tumigil. Kung hindi, kapag nakuha ko na ang Lu Group, una kong papatayin yon para makita niya kung paano. Ang mahal niya. Nasa kamay ko. Lin Jiahao. Tatay Lin, alagaan mo ba ang anak mo? Jiahao. Paano ka nakikipag-usap sa nakatatanda? Tatay, totoo lang naman ang sinasabi ko. Ano bang meron si Lu Jingshen? Nakarapat dapat kay Ait Chuyu? Kung ako ang nakagusto sa kanya. Swerte niya yon. Sabihin mo kay Lu Jingshen. Hihintayin ko ang magandang balita. Kaibigan Lu. Pasensya na, bata pa kasi. Tara, palitan ko ang saa mo. At mag-usap tayo ng maayos. Ikaw pala. Ginoong Lu. Tatay mo ang ipinagtatanggol mo? Paalala ko sa'yo kapag hinawakan mo ulit ang pamilya ko. O si Chuyu. Patay ka sa akin. Sumabog na. Anong sumabog? Yung live stream. Tingnan mo, yung live stream ng Cultural Heritage. Isang gabi lang, daan-daan na ang order, 500, 1,000. 1,000 order. Anong nangyari? Manggu, sikat ka na. Sikat? Ano ang sikat? Bakit hindi ka masaya? Masaya naman. Tapos na yung saya. Pero may problema. Anong problema? 1,000 order, bawat damit, mula sa tela hanggang sa labor at packaging. Pag kinompute ang gastos. At ngayon pa. Tamang panahon para palakihin ang production line. Konserbatibong estimate. Kailangan ng hindi bababa sa 2 milyong piso para magsimula. 2 milyon? Para palakihin ang production line. Mag-ipon ng damit, kumuha ng tao, sa kasalukuyang kapasidad.
Kahit 100 piraso hindi natin maibibigay. Bakit hindi mo tanungin si Boss Lou? Hindi. Bakit? Hindi ba siya ang... Hindi pa tapos ang mga problema niya, ayokong. Laging umaasa sa kanya. Ano nang gagawin natin? May isa pa akong paraan, pwede nating subukan. Boss Su, tungkol sa plano para sa gusto ko sanang makuha ang opinyon mo. Ang Xiang Yun siya, non-heritage series, malinaw ang posisyon, maganda ang napiling track. Kulang sa pera. 2 milyon para palawakin ang production line, mag-stock ng materyales at mag-hire ng tao. Ako ang mag-i-invest. Boss Su, Pero hindi sa ngalan ng Kisman, personal kong i-invest. Mas magaling akong tumingin ng tao kaysa sa proyekto. May lakas ka, kaya mo yan. Yiwe, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nag-alala ako sa'yo buong hapon. nalobat. Okay ka lang ba? Okay lang, nanonood lang ng dagat. Ang ganda. Nakita ko na ang balita, Lu Jingshen, yung tungkol kay Lin Weiwei. Nakita ko na. Ikaw, hindi ka malungkot. Malulungkot saan? Siguradong may sarili siyang plano. Naniniwala ako sa kanya. Talagang okay lang. Tara, kain tayo ng barbecue. Naniniwala ako sa'yo. Talagang naniniwala ako sa'yo. Bakit hindi mo ako bigyan ng paliwanag? Anong ginagawa mo? Tulog ka na ba? Sige na nga. Ikaw na bahala sa ginagawa mo. Hindi na kita istorbo. Lu Jingshen. Malambot. Mainit. Totoo ba? Siyempre naman. Bakit ngayon ka lang dumating? Akala ko ayaw mo na sa akin. Akala ko totoo lahat ng sinasabi sa balita. Pasensya na. Pasensya saan? Ako lang. Sobrang miss lang kita. Alam ko, nararamdaman ko. Mabilis ang tibok ng puso mo. Makinig ka, lahat ng balitang yon, peke lahat. Iniimbestigahan ko pa ang pamilya Lin, kailangan pa ng konting oras. Alam ko, Alam mo? Bakit ka umiiyak? galit lang ako sa sarili ko. Kahit alam kong peke. Masakit pa rin. Tang.
Kagabi. Panaginip. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kagabi? Ano ito? Wala. Ang laki. Ang texter. Ang amoy lalaki ito. Boss Lu, kumpleto na ang lahat ng ebidensya. Pwede na kumilos ang Interpol anumang oras. Sige, alam ko, hintayin mo ang abiso ko. Sage, Chuyu, hintayin mo ako. ganito lang pinasilip ako ni Lu Jingshen. 3 buwan na siyang nagsisiyasat, minamaliit ba niya ako o talagang hindi mo siya kayang kontrolin? Papa ang kanyang. Ano ang nangyari sa kanya? Siya ang iyong nobyo. Alam ng buong Jiangcheng na ikakasal na kayo, tapos sa labas siya nagsisiyasat tungkol sa akin, sa labas siya. Wala siyang pakialam sa iyo, Weiwei. Binigyan kita ng pagkakataon, alam mo ang kalagayan ng Lin Group ngayon. Kung hindi mo siya makontrol, huwag mong sisihin kung ako mismo ang kumilos. Pagdating ng panahon, mabuhay man o mamatay ang iyong nobyo, mabuhay man o mamatay ang maliit na designer na iyon, wala ka ng kinalaman. Naiintindihan mo ba? Hindi makontrol. Sinong nagsabing hindi ko siya makokontrol? Jiangcheng, may designer na nagngangalang Chuyu. Simbahan mo siya, alamin mo kung ano ang ginagawa niya araw-araw. Kasama kung sino. Tatlong araw. Sage, 3 araw. Maliit na designer. Sinabi ko na ito sa iyo. Hindi ka makakatakas, alam mo ba kung ano ang gagawin ko? Pumatay, magsunog. O gawin akong mawala. May nagpabili sa akin na bigyan ka ng hirap. Yung tipong hindi mo makakalimutan habang buhay. Kaya paano mo ako papahirapan? Hindi ka ba natatakot? May silbi ba ang takot? Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Kaya pala hindi ako ang pinili ni Lu Jingshen kundi ikaw, Chuyu. Alam mo ba? Ayoko talaga sa kapatid kong babae. Gusto niya lahat. Pero wala siyang ginagawa, siya ang mabait sa harap. Ako naman ang masama, kapag nagtagumpay, siya ang mag-asawa sa Lu family. Kapag nabigo, ako ang magiging kidnapper. Alam mo pa rin? Kasi nababagot ako, akala mo ba may pakialam ako? Kung paano ako kontrolin ng tatay ko, o kung ano tingin sa akin ng kapatid ko. Wala akong pakialam talaga. Gusto ko lang makita ang itsura ng isang tao kapag takot siya. Nakita mo na ngayon. Hindi pa, sobrang kalmado ka. Hindi pa masyadong kawili-wili. Ano gusto mong gawin? Gusto kong mawala ang liwanag sa mga mata mo. Lin Jiahao. Naisip mo bang hindi maging sandata ng kapatid mo? Ano ibig mong sabihin? Pakawalan mo ako, sabihin mo sa kanya ginawa mo, kung uwi ako o hindi.
Gusto mong maghasik ng away. Gusto kong mabuhay. Kawili-wili, alam mo ba, mas lalo kang ganyan. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, sabi lang ng kapatid ko. Bigyan ka ng hirap. Hindi sinabing patayin ka. Ano gusto mong gawin? Maghintay, hintayin si Lu Jingshen. Gusto kong makita niya. Ang taong pinoprotektahan niya, ngayon nasa kamay ko. Gusto kong makita siyang mag-alala, mabaliw. Makita ang lahat ng gagawin niya para sa iyo. Ano kaya kung sa babaeng minamahal niya? Gumawa ako ng something. Masasaktan ba siya ng sobra? Bakit ka tumatawa? Naaawa ako sa iyo. Pinagutusan ka ng kapatid mo, hinahamak ka ng tatay mo, buong buhay mo. Sa pang-aapi ng babae ka lang nagkakaroon ng saysay. Akala mo ba pagdating ni Lu Jingshen? Makakapagpatunay ka sa sarili mo. Pagdating niya, mapapatunayan lang. Isang bagay, hindi ka niya titingnan ng diretsyo. Dahil ang kaya mo lang mang-api ng babaeng nakatali. Wala kang lakas ng loob na harapin siya ng mag-isa. Tumahimik ka. Katawa-tawa ka, katatawanan ng kapatid mo. Akala mo ba magbabago ang lahat sa ginagawa mo? Mas marami kang gawin. Mas lalala ang kahihiyan mo sa hinaharap. Inatatahimik kita. Shenkai, nahanap na ba? Boss Lu, ginamit ko ang lahat ng koneksyon para maghanap. Hanggang ngayon, wala pa ring balita, Boss Lu. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Boss Lu, E17. Warehouse 17, Area D. tama ka. Isang katatawanan nga ako. Pero ang katatawanan ito ngayon. Pamumugaran ko si Lu Jingshen habang buhay. Gising ka na. Masakit pa ba ang kamay mo? Ang pangit ng mukha mo. Chuyu, huwag mo nang gawin yan sa susunod. Okay lang ako. Hindi ako okay. Natakot ako ng husto. Boss Lu, nalaman na ang lahat. Yung si Raulo na si Lin Jiahao, nabigo siyang makidnap kay Miss Chu. Ngayon nagtatago siya sa Private club ng tatay niya. Sinabi na matanda na. kung sasagasaan mo, laban sa buong pamilyang Lin. Sige, naintindihan ko. Boss Lin, dumating na si Lu Jingshen. Papasukin mo. Boss Lu, bihira ka dito ah. Yung girlfriend mo, tinalikuran mo na ba? Lu Jingshen. Ano ba tong ginagawa mo? Palayain mo siya, susuko na ako.
Narating mo rin ang araw na ito. Pakiusapan mo si Lin Jiahao na palayain siya. Titigil ako sa lahat ng kontra ng Lu Group. Pagkatapos ng kasal, ang Lu Group kayo na ang bahala. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung may susunod pa, yung girlfriend mo, hindi na ganoon kaswerte. Prenuptial agreement. Una, ililipat ang voting rights ng shares sa pamilyang Lin. Pangalawa, major decisions ng Lu Group pagkatapos ng kasal. Kailangan aprubahan ng pamilyang Lin. Pangatlo, may karapatan ang pamilyang Lin na maglagay ng financial director. Boss Lu, may tutol ka ba? Mabuti, naintindihan mo ang sitwasyon. Ang tanging hiling ko lang ay, dapat grand ang kasal, mas maraming media, mas maganda. Siyempre naman. Boss Lu, nagsimula na si MR Lin na ilipat ang malalaking assets. Kumpleto na ang ebidensya sa Southeast Asia. Bantayan mo, oras na para umaksyon. Bukas ang kasal. Bukas, Gusto kong siya'y bumagsak ng husto sa pinakamataas niyang tagumpay. MS Lin, dumating na ba siya? Kanina ko lang nakita, nasa sulok. Papaupuin siya sa unang hanay, gusto kong malinaw na makita niya. MS Chu. Hindi ko inaasahang darating ka, akala ko'y nagatago ka sa bahay at umiyak. Inimbita ni Emeline, syempre darating ako. Sino nang may lakas ng loob mag-imbita sa'yo? Si Jingshen ang nagsabi. Dapat mong masaksihan ng harapan. Kung ano ang ibig sabihin na Magkatugma. MS Chu, salamat sa pagpunta. Alam ko ang nangyari sa'yo at kay Jingshen. Noon. Panandalian lang yon, lalaki, nagkakamali. Pagkatapos ngayon, sana'y makita mo na ang tunay mong lugar. Emeline, ang ganda-ganda mo ngayon. Maganda ang wedding dress. Maganda ang makeup, maganda ang ngiti. Pero hindi ko alam kung makakangiti ka pa mamaya. Anong ibig mong sabihin? Wala, iniisip ko lang ang mahal nito. Sayang, pag hinubad mo mamaya, dahan-dahan. Jill, ikaw. Ako. Nagpapasalamat ako sa'yo. Puta. Ako. Hinampas mo si MS Lin. hinampas mo ang ate ko. Ako. Ang lakas ng loob mo, hinampas mo ang anak ko. Sino pa? Guardia, dali. Palayasin ang baliw na to. Palayasin siya. Sino nang may lakas ng loob? Ayos ka lang. Lu Jingshen, anong ibig mong sabihin? Lin Weiwei. Hindi mo ba laging gustong malaman kung ano ang magkatugma? Sasabihin ko sa'yo ngayon.
Ito ang magkatugma. Masakit ba ang kamay mo? Ayos lang, medyo manhid. Ako na sa susunod. Lu Jingshen, paano mo nagawa to sa akin? Gaganti ako. Wala ka ng pagkakataong mambastos. Mga bisita, paumanhin sa pag-abala, mangyaring panoorin ang susunod. Ang katotohanan ng Lin Group. Bilisan, kunan ng larawan. Ito ay isang malaking balita. Patayin iyon, itigil ang pagkuha ng litrato. Nakuha mo ba ako? Ginoong Lin, ikaw ay pinaghihinalaan ng smuggling at panunuhol. At maraming iba pang mga krimen, kabilang ang krimen sa kapaligiran. Mangyaring sumama ka sa amin. Alam mo ba kung sino ako? Alam namin, kaya ka namin hinuhuli. Huwag! Kilala ko ang inyong hip. Alam mo ba na kilala ko ang inyong hep? Binibining Lin, mangyaring sumama ka sa amin. Cheyu. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Binibining Lin, ikaw mismo ang pumili nito. Binibining Lin, alam mo ba ang mga krimen ng Lin Group? Mangyaring sagutin ang tanong. Bakit lahat ng bagay ay nasa iyo? Ang ganda naman. Ano? Sinabi ko itong hangin, itong dagat, at itong araw na hindi pa lumalabas. At pati ikaw. Bakit ang sweet ng bibig mo? Lagi itong ganyan, hindi mo lang napansin. Ganun ba? Bakit mo ako tinititigan? Gusto kitang tignan. 3 taon ka nang tumitingin, hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi pa, kahit habang buhay hindi ako magsasawa. Lu Jingshen, nagtago ka ba at nag-aral ng mga cheesy pick-up lines kamakailan? Hindi ko kailangang mag-aral ng ganoon, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ate, pwede mo ba akong kunan ng litrato? Sige naman, Kumusta? Salamat sa abala. wala iyon. Tapos na, Salamat, 8. walang anuman. Salamat. Ang ganda lang. Lu Jingshen, gusto mo ba ng mga bata? Bakit ka hindi nagsasalita? Ayaw mo, di ba? Ayaw mo ng mga bata. Gusto ko. Pero mas gusto kita. Ang tanong ko ay kung gusto mo ba ng mga bata. Bakit mo sinabi na gusto mo ako? Takot akong mamisinterpret ka. Anong pagkakamali? Ang maling akala na ang mga bata lang ang gusto ko at hindi ikaw. Tara, umuwi na tayo, uwi na. Hindi pa lumulubog ang araw. Malapit nang lumubog ang araw. Hindi ako alis, huwag mo akong hawakan. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Umuwi tayo at maghanda ng kaunti, okay? Ano? Alis na tayo. Umuwi na tayo ngayon.